Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Peanut Gallery Media, isa sa mga magagaling na DDS vlogger na sinusundan ko. Ito, sabi niya, self-proclaimed expert Richard Javad Hidarian today flaunted his self-proclaimed expertise by proposing General Torre for president or vice president in 2028. Amazing, sabi niya. The expert idea was encouraged by Hidarian's many high IQ followers. So ito, Richard Hidarian. Ito yung mga post ni Richard Hidarian. For your information, in General Torre, sabi, BBM may even find an option for succession in 2028. The competent gentleman is a natural and charismatic. Wow! Competent, charismatic. Si Senator Lacson, sabi naman niya is decisive, firm, and mission oriented. Diyan tayo mag-focus mamaya. Ito, another, Richard Hidarian. He is amenable to pinks and can protect BBM from DDS reprisal too. Dito, natatakot na sila. Kaya alam nilang walang ibang malakas by 2028 kundi si BP Sara, na parang hindi na matutuloy ang impeachment ni BP Sara, yung trial. Pag-usapan natin yan mamaya. And then another post ni Richard Hidarian, sabi niya dito, BP at least. So pwedeng vice president, pwedeng president si General Torre by 2028 para daw maproteksyonan niya si BBM. Anong ibig sabihin nun? Kabado na sila, no? Kabado na. Okay. Una, yung charismatic and competent. I don't know kung depende kasi sa tingin ng tao eh. Ang dami kong napapanood na sa Facebook Reels, nakakaawa si General Torre, yung litrato niya sa mukha niya sinusuntok, minamaso, whatever. Kung minsan naawa ko eh. Kaya lang hindi mo rin maiwasan yung mga tao siguro sa kanilang dismaya, galit, whatever yung nangyari kay Tatay Digong. Ang dami kasing nagmamahal kay Tatay Digong. Hindi mo yan. Kaya yung survey ng Pulse Asia, hindi na yun nakakapagtaka na mas marami ang nagtitiwala kay Tatay Digong kahit hindi na siya presidente, kahit nakakulong na siya sa ICC, lumalabas siya pa rin ang most trusted. 63%, halos yung kay BBM na 32%, doblehin mo yun. Ganun lang kay Tatay Digong eh. So, grabe, no? Tapos ngayon, i-plant nila ang idea nga president for 2028. So, ibig sabihin, mahina ang kanila, sinong manok nila. Ang talagang interesado si Speaker Martin Romualdez. Bakit iplinaplant ang idea na si General Torre na lang? Sa survey talagang mahina. Lahat ng presidential surveys na nakita ko, palaging nasa kulelat si Speaker Martin Romualdez. Previously puros 1% lang. Hindi, yung mga nauna nga hindi nga nakakaabot ng 1%, later on nag 1%. Ngayon, lately yung Tangerie, umabot naman siya ng 6%. Siguro pwede na yun, 6%, kasi sa dami na nang naibigay na ayuda, ayun, may mga base na rin siya.
political base yung mga naligayahan sa ayuda, kaya 6%. So ang maglalaban-laban lang talaga sa eleksyon, Duterte and Dilawan. I don't know sinong tatay yung kandidato ng Dilawan. Pinakamalakas pa rin sa tingin ko BP Leni, kung gusto pa rin niya. Kasi na-revive na ngayon ang nag-resurrect na ang mga Dilawan, kaya yun, biglang nanalo si Bam and Kiko, nag-number 1 ang Akbayan. So revival, kasi nagkahiwalay na ang unit team, Marcos Duterte kanya-kanya na, kaya na nag-solidify yung yung mga disgruntled na unit team supporters noon, napunta na sa yellow, kaya lumalakas. So ano sa tingin nyo? General Torre by 2028, Vice President ang makakalaban niya, Bongo? I don't know. Presidente ang makakalaban niya, si BP Sara. O, sige na lang, pagbigyan na lang natin. Ganyan talaga, political analyst. Kung ano na lang, kanya-kanyang trip. Walang basagan ng trip. Basta, okay, impeachment. Aburido na sila, natataranta na yung pronouncement ni Attorney Laila de Lima dahil sa pagka-postpone ng doon sa Senado. Magsisimula na sana sa June 2 yung presentation of articles of impeachment. Biglang kinansel. Ginawang June 11. June 14 recess, mag-adjourn na naman. Anong mangyari sa sa impeachment na yan? Kaya nga sabi ni Attorney de Lima, nakakarinig na siya ng mga rumors na hindi na daw matutuloy ang impeachment. Nako, wag naman. Paano tayo makakasaksi ng bloodbath? Nakanda na si BP Sara. Kailan kung sila nang umaayaw, wala tayong magawa. Ibig sabihin, talunan na sila. Hindi pa nagsisimula ang boxing, knockout ng kalaban. Ito rin, balik tayo kay Richard Hidarian, General Torre for President. Ay, nako, patawa. Pasensyahan nyo na lang kung ano-ano na lang ang naisip. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanting ng Bukidnon. Dahil po ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa nangangailangan. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para magkaroon ng mas maayos na tahanan, bahay ang tribong talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan Ugero, so mag-atop na gid sila karon. Tindog sila sa bagong balay. Pakatagpon ko nito. Balay. Basta wak tapos. O karon te nindot na gid kaayo ang inyong balay o. Nakapatindog na gyud mo og bagong balay. Nindot na gid nga tan-awon ang inyong atop. So karon te unsa man ang imong maistorya nga nakaatop na mo, nagpatindog na mo og balay nga bago? Unang-una, salamat sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga natabang sa mo. Salamat gid kayo sa inyo ha. Kay nakapatindog gid ko sa among balay.
Kung dili ang nagtabang sa mo, di gid mo makapatindog sa balay namo. Salamat kayo. Salamat. Karon te pila day ka bukang imong anak? Akong anak, duha na. Duha. So upat mo nga magpuyo din ani. Oo. Oo. Sige, mara to te. Salamat. Salamat. Sige, bye-bye.